Umuulan ng gabing iyon, hindi iyong marahas na unos na sumisira ng bubong at sumasakal ng hangin, kundi iyong tuloy-tuloy, mabigat, parang hindi titigil na pag-iyak ng langit na walang gustong makinig. At sa loob ng kotse, tahimik akong nakaupo habang pinagmamasdan ng mga patak na dahan-dahang dumudulas sa salamin, nag-iiwan ng manipis na guhit na parang mga alaala na pilit kong pinipigilan, ngunit kusa pa ring bumabalik. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula ang pakiramdam na may mali. Marahil noon pa, sa mga gabing umuuwi siyang huli at amoy pabango na hindi akin, o sa mga sandaling tila masyado siyang abala para tumingin sa akin ng diretsyo, ngunit pinili kong huwag pansinin dahil mas madali ang maniwala sa katahimikan kaysa harapin ang ingay ng katotohanan. "Huwag mo na akong sunduin," sabi niya kanina sa telepono. Malamig, mabilis, parang may tinatakbuhan, at sa likod ng kanyang boses ay may tunog na hindi ko agad nakilala. Isang mahinang tawa, isang paghinga na hindi dapat naroon. At doon, sa isang iglap, parang may kung anong naputol sa loob ko, hindi malakas, hindi dramatiko, kundi parang sinulid na matagal nang napupunit at sa wakas ay tuluyan ng bumigay. Sinubukan kong itanong, mahinahon, pinipilit panatilihin ang anyo ng isang asawang marunong umintindi. Ngunit bago pa ako makapagsalita ulit, pinutol na niya ang tawag at naiwan akong nakatingin sa madilim na screen, hawak ang katahimikan na mas mabigat pa kaysa anumang sigaw. Mahigit 10 taon, iyon ang paulit-ulit na umuukit sa isip ko habang pinagmamasdan ng ulan, mula kolehiyo hanggang sa kasal, hanggang sa araw na isinilang ang anak namin. Lahat iyon, parang pelikulang dati ay malinaw at makulay. Ngunit ngayon ay unti-unting kumukupas. Parang lumanang tape na paulit-ulit pinapatugtog hanggang sa mawala ang tunog. Naalala ko kung paano niya ako unang tinawag sa pangalan ko. Kung paano niya hinawakan ang kamay ko na parang iyon lang ang bagay na hindi niya kailanman bibitawan. At kung paano ko pinaniwalaan ang bawat pangako na parang batas ng mundo. Hindi nababali, hindi nagbabago. Ngunit ngayon, sa loob ng kotse na tila masyadong tahimik, napansin ko kung gaano kalalim ang pagitan naming dalawa, hindi lang sa distansya ng mga oras at lugar, kundi sa mismong paraan ng paghinga namin, parang dalawang taong matagal nang hindi magkasabay ang tibok ng puso. Hindi ako umiyak agad, hindi tulad ng inaasahan ng sinuman, dahil ang sakit na ito ay hindi sumabog, kundi dahan-dahang lumubog, parang tubig na pumapasok sa isang silid na walang nakapapansin hanggang sa mapuno ito at wala ka nang mahawakan kundi ang sarili mong hininga. Pagdating ko sa bahay, madilim ang sala maliban sa isang ilaw na naiwan kong bukas, at sa liwanag na yon ay nakita ko ang mga bagay na dati ay nagbibigay ng pakiramdam ng tahanan. Ang sofa na pinili namin ng magkasama, ang mga larawan na nakasabit sa pader, ang ngiti namin sa bawat frame. Ngunit ngayong gabi, lahat iyon ay parang ebidensya ng isang kwento na hindi ko nakilala. Humakbang ako papasok, dahan-dahan, parang natatakot na baka may marinig akong hindi ko kayang tanggapin. Ngunit ang tanging sumalubong sa akin ay ang katahimikan, makapal, halos nakakabingi. Ma, mahina niyang tawag mula sa kwarto, ang boses ng anak ko na may halong antok at pag-aalala. At doon ko naramdaman ang unang bitak sa dibdib ko na hindi ko na kayang pigilan. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili ko. Dahil sa katotohanang kailangan kong maging matatag para sa kanya. Kahit hindi ko na alam kung paano buuin ang sarili ko. Lumapit ako. Pinilit ngumiti. Hinaplos ang buhok niya habang sinasabi, "Okay lang si Mama, matulog ka na." At sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang sakit ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil, kundi sa bigat ng pagpili kung paano magpapatuloy. Pagbalik ko sa sala, umupo ako sa gilid ng sofa at hinayaan ng katahimikan na balutin ako. At doon, sa pagitan ng ulan sa labas at ng ilaw na unti-unting kumukupas, nagsimula akong magtanong, hindi tungkol sa kanya, kundi tungkol sa sarili ko. Kung sino ako, kung aalisin ang lahat ng label na ibinigay sa akin, kung ano ang matitira kapag wala na ang pagiging asawa,
At kung kaya ko bang harapin ang mundong hindi ko kailanman sinubukang kilalanin. Hindi ko pa alam ang sagot. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng ulan at katahimikan, may isang bagay na malinaw. May nagbago at hindi na iyon maibabalik. At habang patuloy ang ulan, parang may bulong sa hangin na nagsasabing ito pa lang ang simula, hindi ng katapusan, kundi ng isang kwento na hindi ko kailanman inakala na ako ang magsusulat. Kinabukasan, hindi tumigil ang ulan. Tila mas pinong bersyon lamang ng gabing nagdaan. Parang ayaw nitong hayaang matuyo ang anumang sugat na nagsisimula palang magpakita ng anyo. At habang nakatayo ako sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang sarili kong mukha, napansin ko kung gaano ako kakalma, halos nakakatakot, na para bang ang taong nakatingin pabalik sa akin ay hindi na ako, kundi isang bersyon na mas tahimik, mas malamig, mas handang makinig kaysa magsalita. Walang bakas ng luha, walang pamumugto, tanging isang manipis na linya sa pagitan ng mga kilay ko na parang doon nakaipon ang lahat ng tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Dinala ko ang anak ko sa paaralan na parang ordinaryong araw lang. Pinilit panatilihin ang ritmo ng mga bagay na dati naming ginagawa dahil may kakaibang comfort sa routine. Kahit na alam mong sa loob mo ay may unti-unting bumabagsak. Ma, okay ka lang ba? Tanong niya habang hawak ang bag niya. Ang mga mata niya malinaw, walang halong duda. At doon ko naramdaman ang bahagyang kirot. Hindi dahil sa tanong, kundi dahil sa katotohanang hindi ko siya kayang lokohin. Kahit isang salita lang. Ngumiti ako, hinaplos ang pisngi niya, at sinabing, "Oo naman, focus ka lang sa school." At habang pinapanood ko siyang pumasok sa gate, napagtanto ko na ang mundo niya ay dapat manatiling buo, kahit ang akin ay nagsisimula ng maghiwa-hiwalay. Pagbalik ko sa kotse, doon ko na naramdaman ang pagod. Hindi pisikal, kundi iyong pagod na parang ilang taon nang naipon sa loob ng isang gabi. At sa gitna ng katahimikan, biglang pumasok sa isip ko ang pangalan ng kaibigan ko, ang taong akala ko ay mas nakakaintindi sa akin kaysa kahit sino. Kaya nang marinig ko ang boses niya sa telepono, ilang minuto lang ang lumipas. Hindi ko alam kung relief ba ang naramdaman ko o takot sa kung ano ang maaring sabihin niya. Narinig ko na, bungad niya, diretso, walang paligoy-ligoy, at ang paraan ng pagsabi niya ay parang matagal na niyang alam. Parang ang kwento ko ay hindi na bago sa kanya. "Ano ang narinig mo?" Tanong ko. Pinipilit panatilihin ang tono ko na steady, kahit na may kung anong kumikirot sa likod ng dibdib ko. At sa sandaling iyon, napansin ko kung gaano kabagal ang paghinga ko. Parang ayokong marinig ang susunod niyang sasabihin. Na matagal na siyang may iba. Sagot niya, simple, parang nagkukwento lang ng balita. At doon, sa isang iglap, parang may kung anong nag-shift sa loob ko. Hindi galit, hindi lungkot, kundi isang uri ng linaw na mas masakit kaysa anumang emosyon. Matagal na. Ulit ko, halos pabulong, hindi dahil hindi ko narinig, kundi dahil kailangan kong marinig iyon mula sa sarili kong bibig. At siya, sa kabilang linya, huminga ng malalim bago nagsabing, "Ayoko sanang sabihin sa'yo noon, iniisip ko kasi na mas mabuti nang hindi mo alam." At sa simpleng pangungusap na yon, may kung anong bumagsak sa loob ko na mas mabigat pa kaysa sa pagtataksil mismo, dahil ang sakit ng hindi pagsasabi ay ibang klaseng sugat. Isang sugat na hindi mo man lang nabigyan ng pagkakataong maghilom ng maaga. "Para sa ikabubuti ko?" Tanong ko. Hindi ko na tinatago ang bahagyang pangungutya sa boses ko, at naramdaman ko kung paano nag-iba ang timbre ng pag-uusap namin, mula sa pagiging magkaibigan tungo sa isang bagay na mas komplikado, mas malamig. "Oo," sagot niya, medyo matigas na ngayon, "kasi kung iisipin mo, ano bang mawawala sa'yo kung magbulag-bulagan ka na lang? May bahay ka, may pera, may asawa kang nagbibigay ng lahat." At bawat salitang lumalabas sa kanya ay parang dahan-dahang humihiwa sa pagitan ng dati naming pagkakaibigan, na para bang bawat letra ay may kasamang paghusga na matagal na niyang kinikimkim. Tahimik ako sandali, hindi dahil wala akong maisagot,
kundi dahil pinipili kong intindihin kung saan nanggagaling ang mga salitang yon. At doon ko nakita, hindi siya nagsasalita bilang kaibigan, kundi bilang isang tao na matagal nang tinitimbang ang halaga ko base sa kung ano ang mayroon ako, hindi kung sino ako. Ibig mong sabihin, dahan-dahan kong sabi, pinipili ang bawat salita na parang naglalakad sa manipis na yelo? Wala akong karapatang umalis dahil komportable ang buhay ko. At sa tanong na yon, may halong katahimikan na sumunod, isang pahinga na mas nagsasalita kaysa anumang sagot. Huwag mong baliktarin, sagot niya pagkatapos ng ilang segundo, ngunit hindi na kasing lambot ng dati ang tono niya. Iniisip ko lang ang reality. Hindi ka pa kailanman nagtrabaho, saan ka pupunta? Paano mo bubuhayin ang sarili mo, lalo na ang anak mo? At doon ko naramdaman ang unang pag-usbong ng galit, hindi mainit, hindi sumasabog, kundi malamig at matalim. Parang yelo na dahan-dahang lumalaki sa loob ng dibdib ko. Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin? Tanong ko, at sa pagkakataong ito, hindi ko na pinigilan ang sarili ko, hindi para makipag-away, kundi para maintindihan kung kailan nagsimulang magbago ang lahat, kung kailan naging ganito kabigat ang pagitan namin. Hindi sa ganun, sagot niya, ngunit may pag-aalinlangan sa boses niya, pero kailangan mong maging praktikal. At sa salitang yon, praktikal, biglang naging malinaw ang lahat, na para bang may kurtinang tinanggal at ipinakita ang isang realidad na matagal ko nang tinatanggihan. Praktikal. Paulit-ulit kong iniisip ang salitang yon habang pinapatay ko ang tawag, hindi dahil wala na akong gustong sabihin, kundi dahil sapat na ang narinig ko upang maunawaan na ang laban na haharapin ko ay hindi lang laban sa asawa ko, kundi laban sa paraan ng pagtingin ng mundo sa akin. Hindi ako umiyak, hindi pa rin. Ngunit sa loob ko, may isang tahimik na desisyon na unti-unting nabubuo, hindi pa buo, hindi pa malinaw, ngunit sapat na upang malaman kong hindi na ako babalik sa dati. At habang nagsisimulang humina ang ulan sa labas, napansin ko ang manipis na liwanag na sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Hindi pa sapat para magpainit, ngunit sapat para ipaalala na kahit gaano katagal ang ulan, darating din ang sandali na kailangan mong humarap sa liwanag kahit hindi ka pa handa. Kinagabihan, bumalik siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Isang bagay na dati ay magpapasaya sa akin, ngunit ngayong gabi ay tila may ibang bigat. Parang bawat hakbang niya sa sahig ay may kasamang tanong na hindi na maaring ipagpaliban. Nakatayo ako sa kusina. Tahimik na hinihiwa ang mga gulay kahit wala naman talagang plano na magluto. Dahil mas madaling igalaw ang kamay kaysa harapin ang katahimikan. At nang marinig ko ang pagbukas ng pinto, hindi ako lumingon agad. Hindi dahil sa takot, kundi dahil kailangan kong ihanda ang sarili ko sa kung anumang mangyayari sa susunod na mga minuto. Umuwi ka na pala, sabi niya. Pilit na normal ang tono, ngunit may bahagyang pag-aalinlangan sa dulo ng bawat salita. At sa simpleng pangungusap na iyon ay ramdam ko na alam niyang may nagbago. Kahit hindi pa namin ito binibigyan ng pangalan. Humarap ako sa kanya, dahan-dahan, at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tiningnan ko siya hindi bilang asawa, kundi bilang isang estranghero na may pamilyar na mukha. At doon ko napansin ang maliliit na detalye na dati ay hindi ko pinapansin. Ang bahagyang pag-iwas ng tingin, ang tensyon sa pagitan ng mga balikat niya, ang paraan ng paghinga niya na tila hindi sigurado kung dapat ba siyang magsalita o manahimik. May kailangan tayong pag-usapan. Sabi ko, hindi malakas, ngunit sapat upang punuin ang spasyo sa pagitan namin. At sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras, parang ang lahat ng nangyari sa nakaraan ay naghintay lamang sa eksaktong sandaling ito upang magkaroon ng saysay. Hindi siya agad sumagot, bagkus ay naglakad papunta sa sala, umupo, at hinaplos ang noo niya na parang sinusubukang ayusin ang mga salitang hindi niya pa nabubuo. At habang pinagmamasdan ko siya, napagtanto ko na hindi na ako naghahanap ng paliwanag, kundi ng kumpirmasyon. Kung tungkol to sa narinig mo,
Nagsimula siya, ngunit hindi niya natapos ang pangungusap at sa halip ay tumingin siya sa akin. Naghihintay marahil ng reaksyon, ng galit, ng luha, ng kahit anong emosyon na magpapadali sa kanya na kontrolin ang sitwasyon. Ngunit wala siyang nakita at marahil iyon ang pinakanakakatakot sa kanya, ang kawalan ng anumang bagay na maaari niyang manipulahin. Hindi ako interesado sa mga paliwanag. Sagot ko, mahinahon, at habang sinasabi ko iyon ay naramdaman ko kung gaano katatag ang boses ko na para bang ang bawat salita ay matagal nang nakahanda, naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang lumabas. Gusto ko lang malaman kung gaano katagal, dagdag ko, at sa simpleng tanong na yon ay parang napilitan siyang harapin ang isang katotohanan na kahit siya ay matagal nang iniiwasan. Tahimik siya sandali, at sa katahimikang yon ay mas marami akong narinig kaysa sa anumang sagot. Mga tao ng pagsisinungaling, mga gabing hindi niya sinabi kung nasaan siya, mga sandaling pinili niyang huwag bumalik agad sa bahay. Lahat iyon ay parang unti-unting nagkakabit-kabit sa isip ko, bumubuo ng isang kwento na hindi ko kailanman piniling basahin. Hindi naman seryoso, sa wakas ay sabi niya. At sa halip na magpaliwanag, tila iyon ang pinili niyang sandata, isang pangungusap na akala niya ay sapat upang mabawasan ang bigat ng ginawa niya. Napangiti ako, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sa unang pagkakataon ay malinaw sa akin kung gaano kalayo ang pagitan ng pagtingin namin sa parehong bagay at kung gaano kadaling para sa kanya na gawing maliit ang isang bagay na para sa akin ay buong mundo. Hindi seryoso. Ulit ko, dahan-dahan, at sa paraan ng pagbigkas ko ay tila doon ko lang tuluyang naunawaan na ang pagtataksil ay hindi lamang tungkol sa ginawa niya, kundi sa kung paano niya piniling ipaliwanag ito. Lumapit siya, marahil iniisip na ang distansya ay ang problema, na kung mas lalapit siya ay mas madali niyang maaabot ang dating ako, ngunit umatras ako ng bahagya, hindi halata, ngunit sapat upang ipakita na ang espasyo sa pagitan namin ay hindi na kayang punan ng simpleng galaw. Pwede naman nating ayusin to, sabi niya. Mas malambot ang boses ngayon, may halong pagmamakaawa. Kung hindi ka pa rin okay, magbabakasyon tayo, pupunta tayo kahit saan, Paris, kahit saan mo gusto. At habang sinasabi niya iyon, ay para bang bumalik siya sa dating paraan ng paglutas ng problema. Ang pagbibigay, ang paggastos, ang pagtakip sa sugat gamit ang magagandang bagay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng iyon na madaling madistract ng mga pangakong kumikinang. Hindi ako nagbibiro, sabi ko, at sa pagkakataong ito ay mas malinaw ang bawat salita. Parang bawat isa ay may sariling bigat. Gusto kong makipaghiwalay. At nang sabihin ko iyon, hindi ko naramdaman ang takot na inaasahan ko, kundi isang kakaibang gaan na para bang may tinanggal akong matagal ng pasan. Nagbago ang ekspresyon niya mula sa pag-aalala tungo sa isang halo ng pagkabigla at inis, at doon ko nakita ang unang tunay na reaksyon niya, hindi bilang asawa, kundi bilang isang lalaking hindi sanay mawala ng kontrol. Alam mo bang may prenup tayo? Tanong niya, tila sinusubukang ibalik ang balanse sa pamamagitan ng praktikalidad, wala kang makukuha. At sa simpleng paalala na yon, ay tila gusto niyang ipaalala sa akin kung saan ako nakatayo sa mundong binuo niya. Tumango ako, hindi dahil hindi ko alam, kundi dahil matagal ko nang tinanggap ang katotohanan yon. At marahil iyon ang dahilan kung bakit mas malinaw ang desisyon ko ngayon. Alam ko, sagot ko, kalmado, at ayos lang. At sa sandaling iyon, tila mas lalo siyang nainis, marahil dahil hindi tumugma ang reaksyon ko sa inaasahan niya. Pag-isipan mo muna, dagdag niya, pilit pinipigilan ang tono niya. 1 buwan, magpahinga ka, babalik ka rin. At sa paraan ng pagsabi niya ay parang sigurado siya. Parang ang lahat ng ito ay isang pansamantalang drama lamang na matatapos din sa parehong paraan ng mga nakaraan naming hindi pagkakaintindihan. Ngunit hindi ako sumagot agad, sa halip ay tiningnan ko siya ng diretsyo.
At sa pagkakataong iyon ay naramdaman ko kung gaano ako kalayo sa dating ako at kung gaano kalapit ang bagong bersyon na unti-unting nabubuo. 1 buwan, sabi ko sa wakas, magkita tayo sa civil registry. At pagkatapos noon ay tumalikod ako, hindi para tumakas, kundi para simulan ang unang hakbang palayo sa isang buhay na matagal ko nang iniwan kahit hindi ko pa namamalayan. Sa labas, patuloy pa rin ang ulan, ngunit hindi na ito kasing bigat ng kagabi. At habang naglalakad ako papunta sa kwarto, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa loob ng bahay. Hindi na nakakatakot, kundi parang isang espasyo na naghihintay na mapuno ng bagong kwento. Isang kwento na sa wakas ay ako na ang magsusulat. Lumipas ang mga araw na parang walang malinaw na hugis. Bawat umaga ay nagsisimula sa parehong tahimik na ritual at bawat gabi ay nagtatapos sa parehong pakiramdam ng pagod na hindi kayang ipaliwanag. At sa pagitan ng mga oras na yon, unti-unti kong tinatanggal ang sarili ko sa buhay na dati kong tinatawag na akin, hindi sa isang biglaang pagputol, kundi sa maliliit na hakbang na halos hindi napapansin. Pag-aalis ng ilang damit mula sa aparador, paglipat ng ilang gamit sa isang maliit na kahon, at ang pag-aaral kung paano huminga sa isang espasyong hindi na niya pinupuno. Ang bahay na dati ay parang isang mundo na umiikot sa kanya ay naging isang lugar na kailangan kong kilalanin muli. At sa bawat sulok ay may alaala na kailangang harapin. Hindi para balikan, kundi para tanggapin na tapos na ang papel nito sa buhay ko. Ang pag-alis ko ay hindi enggrande, walang drama, walang eksenang puno ng sigawan, kundi isang tahimik na paglipat sa isang mas maliit na apartment na halos walang laman. Ngunit sa kakaibang paraan ay mas magaan ang pakiramdam. Parang unang beses kong naramdaman ang espasyo na hindi nakatali sa inaasahan ng iba. Sa unang gabi doon, habang nakaupo ako sa sahig na walang karpet, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Napansin ko kung gaano kalakas ang tunog ng ulan kapag wala ng ibang ingay na sumasabay dito. At sa halip na matakot, hinayaan ko itong maging kasama ko. Parang isang lumang kaibigan na tahimik lang, ngunit hindi ka iiwan. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw, lalo na nang magsimula akong maghanap ng trabaho. Dahil sa bawat interview, sa bawat pagtatanong, naramdaman ko ang bigat ng mga taon na hindi ko ginugol sa pagbuo ng karera, kundi sa pagbuo ng isang tahanan na ngayon ay wala na sa akin. May experience ka ba? Paulit-ulit na tanong. At sa bawat pagkakataon ay kailangan kong sagutin ng tapat, kahit na alam kong hindi iyon ang sagot na gusto nilang marinig. At sa bawat pagtango nila na may halong pag-aalinlangan, unti-unti kong naramdaman ang realidad na matagal ko nang iniiwasan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi ko inaasahang magiging sandigan ko. Ang pagluluto, isang bagay na dati ay bahagi lamang ng araw-araw na buhay. Ngayon ay naging paraan ko upang maramdaman na may kaya pa akong gawin, na may halaga pa rin ang mga kamay ko kahit wala akong titulo o posisyon na maipagmamalaki. Nagsimula ako sa maliliit, pag-post ng mga simpleng video online, hindi para sumikat, kundi para lamang subukan kung may makakakita ng halaga sa ginagawa ko. At sa bawat komento, sa bawat mensahe ng pasasalamat mula sa mga taong hindi ko kilala, may maliit na bahagi ng sarili ko ang unti-unting bumabalik. Isang hapon, habang pauwi ako galing sa isang interview na hindi rin nagtagumpay, napansin ko ang mga bulong sa paligid, ang mga matang sumusunod sa bawat hakbang ko, at kahit hindi nila direktang sinasabi, ramdam ko ang kanilang mga iniisip. Ang dating asawa ng isang mayamang lalaki na ngayon ay naglalakad mag-isa, naghahanap ng trabaho. Tila ba isang kwento na naging tsismis na madaling ikwento, ngunit hindi kailanman nauunawaan. Hindi ba siya yon? Bulong ng isa. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kahihiyan na unti-unting umaakyat sa leeg ko. Ngunit sa halip na yumuko, pinili kong itaas ang ulo ko, hindi dahil matapang ako, kundi dahil wala na akong ibang pagpipilian. Sa bahay, sinalubong ako ng anak ko na may hawak na papel na puno ng mga guhit, at sa simpleng ngiti niya ay parang nabura ang lahat ng ingay sa labas.
Dahil sa kanya, hindi mahalaga kung ano ang tingin ng iba, kung ano ang nawala, kundi kung ano ang kaya ko pang ibigay ngayon. Ma, tingnan mo, sabi niya. At habang pinagmamasdan ko ang drawing niya, isang simpleng bahay, isang araw, at dalawang taong magkahawak ang kamay, napansin ko na kahit nagbago ang mundo namin, may bahagi pa rin na nananatiling buo. Magluluto ako mamaya, sabi ko sa kanya, hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang pangako sa sarili ko na magsisimula ulit kahit sa maliit na paraan. At habang naghahanda ako sa kusina na halos wala pang laman, napagtanto ko na ang bawat hiwa, bawat halo, bawat init ng kawali ay parang isang hakbang papalapit sa isang buhay na ako mismo ang bumubuo. Hindi naging perpekto ang lahat. May mga araw na napapagod ako, na nagdududa kung tama ba ang desisyon ko, lalo na sa mga gabing tahimik at ang ulan ay bumabalik na parang paalala ng lahat ng iniwan ko. Ngunit sa bawat pagkakataon na nararamdaman ko ang bigat na yon, may isang maliit na tinig sa loob ko na nagsasabing hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagay na matagal ko nang hindi nararanasan, ang mabuhay bilang sarili ko. At sa gabing yon, habang nakatayo ako sa maliit na kusina, pinagmamasdan ng singaw ng niluluto ko na dahan-dahang umaakyat sa hangin, napansin ko ang refleksyon ko sa salamin ng bintana. Hindi na perpekto, hindi na marangya, ngunit totoo. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ko na sapat na iyon. Hindi ko inaasahan na ang unang tunay na banggaan ko sa mundong matagal kong iniwasan ay darating sa isang gabi na amoy alak at pabango, kung saan ang ilaw ay masyadong maliwanag upang maging komportable, ngunit sapat na madilim upang itago ang intensyon ng mga tao. At habang nakatayo ako sa loob ng club na yon, ang lugar kung saan ginanap ang isang maliit na interview na hindi ko pa rin lubos maintindihan kung bakit doon, ramdam ko agad na mali ang lugar, hindi dahil sa ingay o sa dami ng tao, kundi dahil sa paraan ng mga mata na tumitingin sa akin. Parang hindi bilang isang taong naghahanap ng trabaho, kundi bilang isang bagay na kailangang sukatin, timbangin, at kung maari, angkinin. Relax ka lang, sabi ng isa sa mga lalaki, nakasandal sa sofa, hawak ang baso na kalahati na lang ang laman, at sa paraan ng pagsasalita niya ay tila sanay na siyang magsabi ng mga salitang hindi naman talaga para sa pakikinig, kundi para sa pag-angkin ng espasyo. Ngumiti ako, hindi dahil komportable ako, kundi dahil iyon ang natututunan kong gawin sa mga sitwasyong hindi ko kontrolado. Ngunit sa loob ko, unti-unting tumitigas ang isang bagay na dati ay malambot. Parang may bahagi ng sarili ko na nagsasabing hindi na ako dapat manatiling tahimik. Pwede nating pag-usapan ang trabaho, sagot ko, mahinahon. Pinipilit ibalik ang usapan sa dahilan kung bakit ako naroon. Ngunit sa halip na sumunod, tumawa siya ng bahagya. At ang tunog na iyon ay parang may kasamang pangmamaliit na hindi na kailangang ipaliwanag. Trabaho? Ulit niya. Parang ang salitang iyon ay isang biro. At sa sandaling iyon, malinaw sa akin na hindi trabaho ang hinahanap nila, kundi isang uri ng pakikipaglaro na wala akong balak salihan. Sa paligid ko, naroon ang iba pang mga lalaki. Ang ilan ay tahimik lang. Pinagmamasdan ako na parang isang eksena na nagiging interesante. Ang iba naman ay may mga bulong na hindi ko man marinig ng buo ay sapat upang maintindihan ang tono. At sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman ko ang lumang bersyon ng sarili ko na gustong umatras. Gustong iwasan ang gulo, ngunit kasabay nito ay may bagong boses na mas malinaw, mas matapang, na nagsasabing sapat na ang pananahimik. Kung wala kayong maayos na offer, aalis na ako, sabi ko, diretso. At sa pagkakataong iyon, hindi ko na pinilit maging magaan ang tono ko dahil hindi na yon ang kailangan. At sa sandaling iyon, napansin ko ang pagbabago sa kanilang mga mukha mula sa aliw tungo sa bahagyang inis. Parang hindi nila inaasahan na may lalabas na ganitong klaseng sagot mula sa akin. Hindi ganun kadali, sagot ng isa pa. Mas seryoso na ngayon.
At habang tumatayo siya, naramdaman ko ang tensyon sa hangin na parang biglang naging masikip ang espasyo. At doon ko naintindihan na ang sitwasyon ay hindi na simpleng hindi komportable, kundi may posibilidad na lumala kung hindi ako magiging maingat. Lumapit siya ng bahagya, sapat upang maramdaman ko ang presensya niya. At sa paraan ng paglapit niya ay malinaw na sinusubukan niyang kontrolin ang sitwasyon. Ito ay ilegal, sabi ko, mas mahina, ngunit mas matatag. At sa pagkakataong iyon ay hinawakan ko ang phone ko, hindi para tumawag agad, kundi para ipaalala sa sarili ko na may paraan akong lumaban kahit hindi ako sanay. Tatawag ako ng pulis kung hindi ninyo ako papayagang umalis. Dagdag ko, at sa simpleng banta na yon ay tila nagbago ang ritmo ng hangin sa paligid. Parang may biglang pumasok na ibang uri ng tensyon na hindi nila agad na paghandaan. Sandali silang natahimik at sa katahimikang yon ay naramdaman ko ang tibok ng puso ko na mas mabilis kaysa sa gusto ko. Ngunit hindi ako umatras. Hindi ako nagpakita ng takot. Kahit na sa loob ko ay may halong kaba na hindi ko maitatanggi. At sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang lakas ay hindi kawalan ng takot, kundi ang kakayahang manatili kahit naroon ang takot. At doon, sa gitna ng tensyon na halos pumutok, may isang boses na pumasok, kalmado, malamig, ngunit may bigat na agad nagpahinto sa lahat. May problema ba dito? At sa isang iglap, parang nag-iba ang direksyon ng hangin, parang may dumating na presensya na hindi na kailangang magpakilala upang makilala. Lumingon ako, at sa liwanag na tumatama mula sa itaas, nakita ko siya, isang lalaking hindi ko kilala, ngunit may aura na parang sanay na siyang pumasok sa mga sitwasyong ganito at baguhin ang takbo nito nang hindi kailangang itaas ang boses. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nagmukhang galit, ngunit sa paraan ng pagtayo niya ay malinaw na hindi siya bahagi ng larong ito. Kaibigan namin siya, mabilis na sabi ng isa. Pilit ibinabalik ang kontrol, ngunit sa tono niya ay may bahagyang pag-aalinlangan na hindi niya kayang itago. At doon ko naramdaman na kahit sila ay hindi sigurado kung paano haharapin ang taong iyon. Talaga? Sagot ng lalaki, mahinahon, at sa simpleng salitang yon ay parang may nakatagong tanong na mas mabigat kaysa sa mismong sinabi. At habang lumalapit siya ng bahagya, napansin ko kung paano kusang umatras ang iba. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa instinct na umiwas sa isang presensyang hindi nila kayang basahin. Hindi niya ako tinanong kung okay lang ako. Hindi rin siya nagpakita ng labis na concern. Ngunit sa isang simpleng galaw ng kamay niya, parang may pahintulot na ibinigay sa akin na lumapit. At sa sandaling iyon, kahit hindi ko siya kilala, pinili kong sumunod. Hindi dahil umaasa ako, kundi dahil naramdaman ko na sa unang pagkakataon sa gabing iyon, may pintuan na bumukas palabas. Halika, sabi niya, mahina, halos hindi marinig, ngunit sapat upang maunawaan ko. At habang naglalakad kami palabas ng lugar na iyon, hindi ako lumingon. Hindi dahil hindi ko kaya, kundi dahil alam kong wala na akong dapat balikan doon. Sa labas, sinalubong kami ng malamig na hangin at ng ulan na muli, na namang bumuhos, parang hindi pa tapos ang kwento ng gabing iyon. At habang nakatayo kami sa ilalim ng iisang payong na hindi ko alam kung saan niya kinuha, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan, hindi tulad ng mga nakaraang gabi, kundi isang katahimikan na may kasamang posibilidad. Salamat, sabi ko sa wakas, at sa simpleng salitang yon ay parang doon ko lang napagtanto kung gaano kalapit ang sitwasyon na muntik ko nang hindi malampasan. At siya, sa halip na sagutin niyo ng mahaba, tumangulang ng bahagya na parabang ang ginawa niya ay hindi kailangang ipaliwanag. At sa ilalim ng ulan, habang ang mga ilaw ng lungsod ay nagre-reflect sa basang kalsada, nagsimula ang isang bagong kabanata na hindi ko pa lubos na nauunawaan, ngunit alam kong hindi na ito katulad ng dati. Umuulan pa rin ng gabing iyon, ngunit iba na ang pakiramdam ng ulan. Hindi na ito kasing bigat ng unang gabi na parang may dinadalang dalamhati, kundi mas tahimik, mas banayad.
Parang isang himig na dahan-dahang sumasabay sa tibok ng puso ko habang naglalakad kami sa ilalim ng iisang payong na halos hindi sapat para sa aming dalawa. Hindi kami agad nagsalita at sa halip ay hinayaan naming ang tunog ng ulan ang pumuno sa espasyo sa pagitan namin. Isang uri ng katahimikan na hindi awkward, kundi parang pahinga matapos ang isang mahabang laban na hindi ko inaasahang haharapin ngayong gabi. Okay ka lang? Tanong niya sa wakas, hindi nagmamadali, hindi rin pilit, at sa paraan ng pagtatanong niya ay parang hindi siya naghahanap ng sagot, kundi nagbibigay lamang ng pagkakataon kung sakaling gusto kong magsalita. Tiningnan ko siya sandali, sinusubukang basahin ang mukha niya sa liwanag ng street lamp na tumatama sa gilid ng kanyang profile at napansin ko kung gaano siya kaibang-iba sa mga lalaking nakilala ko. Walang pagmamataas, walang pilit na charm, kundi isang uri ng katahimikan na may lalim. Okay lang, sagot ko. Kahit alam kong hindi iyong ganap na totoo, ngunit sa pagkakataong yon, iyon ang pinakamalapit na salita na kaya kong ibigay. Tumango siya. Parang sapat na yon para sa kanya. At muli kaming naglakad ng walang dagdag na tanong, na para bang pareho naming naiintindihan na hindi lahat ng bagay ay kailangang ipaliwanag agad. Pagdating namin sa gilid ng kalsada kung saan nakaparada ang sasakyan niya, huminto siya at bahagyang iniangat ang payong upang hindi ako mabasa habang binubuksan niya ang pinto. Isang simpleng kilos na sa ibang araw ay maaaring hindi ko mapapansin. Ngunit sa gabing yon ay may kakaibang bigat, parang isang paalala na may mga tao pa rin na marunong gumalaw ng may paggalang kahit walang hinihinging kapalit. Pwede kitang ihatid, sabi niya. At sa sandaling iyon ay nag-alangan ako, hindi dahil hindi ko gusto, kundi dahil hindi ko pa alam kung paano tatanggap ng tulong mula sa isang taong hindi ko kilala, lalo na sa isang gabing punong-puno ng mga bagay na hindi ko pa lubos na napoproseso. Ngunit nang maramdaman ko ang malamig na hangin at ang patuloy na ulan, napagtanto ko na minsan, ang pagtanggap ng tulong ay hindi kahinaan, kundi isang paraan ng paghinga. Sige, sagot ko sa wakas, at habang sumasakay ako sa sasakyan niya, napansin ko ang loob nito. Malinis, walang kalat, walang anumang bagay na tila sinasadya upang magpakitang gilas, at sa kakaibang paraan ay sumasalamin iyon sa kanya, isang taong hindi kailangang mag-ingay upang mapansin. Hindi agad umandar ang sasakyan, at sa ilang segundong katahimikan na sumunod, naramdaman ko ang kakaibang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito ang tensyon ng takot, kundi ng pagiging masyadong aware sa presensya ng isa't isa. Saan ka nakatira? Tanong niya, praktikal, at sinabi ko ang address ko nang hindi na nagdagdag ng paliwanag. At pagkatapos noon ay umandar na ang sasakyan, dahan-dahan, parang sinasabay ang bilis sa ritmo ng ulan sa labas. Sa biyahe, wala kaming masyadong sinabi, ngunit ang katahimikan ay hindi mabigat, kundi parang isang espasyo kung saan pwede kang mag-isip ng hindi hinuhusgahan. At habang pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng lungsod na naglalaro sa basang kalsada, napagtanto ko na matagal na akong hindi nakaranas ng ganitong uri ng katahimikan. Isang katahimikan na hindi puno ng pag-aalala o pag-aalinlangan, kundi ng simpleng presensya. Salamat sa ginawa mo kanina, sabi ko pagkatapos ng ilang minuto. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pang ulitin iyon. Marahil dahil gusto kong tiyakin na nauunawaan niya kung gaano kahalaga ang ginawa niya sa akin. Wala yon, sagot niya. Diretso, parang hindi niya iniisip na may utang ako sa kanya, at sa simpleng tugon na yon ay may kakaibang gaan na dumaan sa dibdib ko. Pagdating namin sa harap ng apartment ko, huminto ang sasakyan at ilang segundo kaming nanatiling tahimik, parang parehong hindi sigurado kung dapat bang magtapos na ang gabing ito o may dapat pang sabihin. Ingat ka, sabi niya sa wakas, at sa dalawang salitang yon ay may kung anong init na hindi ko inaasahan, hindi romantic, hindi rin malalim, kundi isang uri ng pag-aalala na simple, ngunit totoo. Salamat, sagot ko ulit, at bago ako bumaba, hindi ko napigilang magtanong, pwede ko bang malaman ang pangalan mo?
Saglit siyang tumingin sa akin. Parang nag-iisip kung kailangan ba niyang sagutin iyon. Bago dahan-dahang nagsabi ng pangalan niya. At sa sandaling iyon, parang may maliit na marka na naiwan sa gabing iyon. Isang detalye na maaring maging simula ng isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan. Pagbaba ko ng sasakyan, sinalubong ako muli ng ulan. Ngunit hindi na ito kasing lamig ng dati. At habang naglalakad ako papasok sa apartment, naramdaman ko ang kakaibang pagbabago sa loob ko. Hindi pa malinaw, hindi pa buo. Ngunit sapat upang malaman na ang gabing iyon ay hindi lamang tungkol sa takot na nalampasan ko, kundi sa isang bagong presensya na tahimik na pumasok sa kwento ko. Sa loob ng apartment, tahimik pa rin ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na parang walang laman, kundi parang isang pahina na naghihintay na sulatan. At habang tinatanaw ko ang ulan mula sa bintana, napagtanto ko na kahit hindi ko pa alam kung saan patungo ang lahat ng ito, handa na akong alamin, kahit pa unti-unti. At sa labas, patuloy ang ulan, ngunit sa loob ko, may isang bagay na nagsimulang tumigil, ang takot na mag-isa. Dumating ang mga araw na hindi na kailangang bilangin dahil hindi na sila pare-pareho tulad ng dati. At sa bawat umaga na nagigising ako sa maliit na apartment na unti-unti kong tinatawag na tahanan, may kakaibang pakiramdam na hindi ko pa ganap na maipaliwanag. Hindi ito ganap na saya. Ngunit hindi na rin ito ang dati kong lungkot, kundi isang tahimik na pag-usbong ng buhay na parang halaman na dahan-dahang tumutubo kahit hindi mo pinapansin. Sa kusina, habang sumisikat ang mahinang liwanag ng araw sa bintana, sinimulan kong gawing ritual ang pagluluto. Hindi lamang para sa anak ko, kundi para sa sarili ko. At sa bawat galaw, ang paghihiwa ng sibuyas, ang pag-init ng kawali, ang paghalo ng mga sangkap, may kung anong unti-unting nagiging buo sa loob ko. Parang sa bawat pagkain na ginagawa ko, ay binubuo ko rin ang sarili kong nawawala. Ma, ang sarap, sabi ng anak ko isang umaga, habang kumakain ng simpleng lugaw na niluto ko. At sa paraan ng pagsabi niya, ay parang iyon na ang pinakamagandang papuri na narinig ko sa mahabang panahon dahil wala itong halong paghusga, walang inaasahan, kundi purong saya na nagmumula sa isang batang hindi pa natutong magtago ng nararamdaman. Ngumiti ako, hindi pilit, kundi natural, at sa sandaling iyon ay napagtanto ko na hindi ko kailangan ng malaking tagumpay upang maramdaman na may halaga ako. Minsan sapat na ang makita ang isang taong masaya dahil sa ginawa mo. Unti-unti, ang mga simpleng video na inilalagay ko online ay nagsimulang mapansin ng iba. Hindi marami, ngunit sapat upang maramdaman kong may mga taong nakikinig na ang mga lutong dati ay para lamang sa pamilya ko ay ngayon ay nagiging inspirasyon para sa iba. May mga mensahe na dumarating, may mga nagtatanong kung paano ko ginagawa ang isang recipe, may mga nagsasabing sinubukan nila at nagustuhan ng pamilya nila. At sa bawat salita na yon ay may maliit na bahagi ng tiwala sa sarili ko ang bumabalik. Dahan-dahan, parang hindi nagmamadali, ngunit hindi rin tumitigil. Isang hapon, habang nag-i-edit ako ng isang video sa maliit na mesa na nagsisilbi kong workspace, napansin ko ang liwanag na pumapasok sa bintana. Ang paraan ng pagtalbog nito sa mga basong nakahanay sa kusina. At sa sandaling iyon ay parang naging mas malinaw ang mundo ko. Hindi dahil nagbago ang lahat, kundi dahil nagbago ang paraan ng pagtingin ko. Hindi ko na hinahanap ang dating kinang ng buhay ko, kundi natutunan kong makita ang ganda sa mga bagay na dati ay hindi ko pinapansin. Ang amoy ng bagong lutong pagkain, ang tunog ng kutsara sa plato, ang tahimik na sandali bago magsimula ang isang bagong araw. Minsan, kapag tahimik ang gabi at ang ulan, ay muling bumabalik na parang paalala ng mga lumipas. Hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa nakaraan. Hindi na may sakit, kundi may kakaibang distansya. Parang isang kwento na narinig ko na dati, ngunit hindi na ako ang pangunahing tauhan. Naiisip ko siya. Ang mga tao na magkasama kami, ang mga sandaling akala ko ay buo. At kahit may natitira pang kirot, hindi na ito kasing talim ng dati, kundi parang isang sugat na unti-unting naghihilom,
Hindi dahil nakalimutan ko, kundi dahil pinili kong hindi na doon manatili. Sa mga ganitong gabi, madalas kong maalala ang lalaking nakasabay ko sa ulan, ang tahimik niyang presensya, ang paraan ng pagsasalita niya na parang walang gustong patunayan, at kahit hindi kami nagkikita muli, may kakaibang marka siyang iniwan sa isip ko, hindi bilang isang sagot, kundi bilang isang tanong. Posible bang may ibang paraan ng pakikipag-ugnayan na hindi puno ng inaasahan at kontrol? At sa tuwing sumasagi iyon sa isip ko, hindi ko ito pinipilit sagutin. Hinahayaan ko lang itong manatili. Parang isang himig na hindi pa tapos. Dumating ang isang araw na nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang taong gustong umorder ng pagkain para sa isang maliit na gathering. At kahit simple lang iyon, naramdaman ko ang kaba na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi dahil sa takot na magkamali, kundi dahil sa posibilidad na may mangyari na bago. Tinanggap ko ang offer at habang naghahanda ako sa kusina, napansin ko kung paano gumagalaw ang katawan ko ng mas kumpiyansa. Parang alam na nito ang gagawin kahit hindi ko pa lubos na iniisip. Habang niluluto ko ang mga putahe, naramdaman ko ang init ng apoy, ang singaw na umaakyat, ang tunog ng kumukulong sabaw. At sa gitna ng lahat ng iyon ay parang may isang uri ng katahimikan na bumabalot sa akin. Hindi ang katahimikan ng kawalan, kundi ng konsentrasyon, ng pagiging naroroon sa sandaling iyon ng buo. Hindi ko na iniisip kung paano ako titingnan ng iba, kung sapat ba ako, kundi kung paano ko maibibigay ang pinakamahusay na kaya ko sa sandaling iyon. Pagkatapos ng araw na iyon, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng ilaw ng lungsod na unti-unting umiilaw sa gabi, napagtanto ko na ang buhay na dati kong akala ay natapos ay nagsisimula pa lang sa ibang anyo. Hindi kasing enggrande, hindi kasing kinang, ngunit mas totoo, mas akin. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi ko na tinatanong kung sapat ba ako dahil naramdaman ko na, kahit papaano, nagsisimula na akong maging buo. Sa labas, muling bumuhos ang ulan, ngunit ngayon, hindi na ito parang pag-iyak, kundi parang musika na sumasabay sa bagong ritmo ng buhay ko. At habang pinikit ko ang mga mata ko, hinayaan kong dalhin ako ng tunog na iyon sa isang lugar na hindi na puno ng takot, kundi ng posibilidad. May mga bagay talagang hindi marunong manatili sa nakaraan, kahit gaano mo pa ito ilagay sa tahimik na sulok ng alaala. Darating at darating ang sandali na babalik ito, hindi bilang alaala, kundi bilang presensya. At nang mangyari iyon, hindi ko na kailangang hulaan kung sino ang nasa likod ng pintuan, dahil kahit hindi ko pa ito binubuksan, ramdam ko na agad ang pamilyar na bigat sa hangin. Ang uri ng bigat na minsan kong tinawag na tahanan. Hindi siya kumatok ng malakas, hindi rin siya nagmadali. Ngunit ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan ng unang tunog at ng pagbukas ko ng pinto ay parang isang mahabang paghahanda sa isang eksenang matagal ko nang alam na darating. Nang tuluyan kong buksan ang pinto, nandoon siya, nakatayo sa ilalim ng mahinang ilaw ng hallway. Ang mukha niya bahagyang pagod. Ngunit ang mga mata niya ay buo pa rin ng intensyon, hindi bilang isang taong nawalan, kundi bilang isang taong naniniwala pa ring may karapatan siyang bumalik. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong niya. At sa paraan ng pagsabi niya ay parang walang nagbago, parang ang lahat ng nangyari ay isang maliit na aberya lamang sa isang mahabang kwento na siya pa rin ang may hawak. Hindi ako agad sumagot, hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil pinipili ko kung paano ko haharapin ang sandaling ito. Kung babalik ba ako sa dating paraan ng pakikinig o kung mananatili ako sa bagong katahimikan na natutunan ko. "Maikli lang," dagdag niya, na parang nag-aalok ng kompromiso na hindi ko naman hinihingi, at sa huli ay umatras ako ng kaunti, sapat upang makapasok siya, hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan kong tapusin ang usapan na matagal nang nakabinbin. Sa loob ng apartment, tila mas maliit ang espasyo kaysa dati, marahil dahil sa presensya niya na agad pumuno sa bawat sulok, dala ang lahat ng hindi pa namin natatapos. "Hindi ka ba napapagod?" Bigla niyang tanong habang pinagmamasdan ng paligid. Ang simpleng sofa, ang maliit na mesa,
Ang kusina na halos walang dekorasyon at sa tono niya ay may halong pag-aalala at paghusga na hindi niya kayang itago. Hindi, sagot ko, diretso, at sa simpleng salitang yon ay parang may linya na muling iginuhit sa pagitan namin. Lumapit siya ng kaunti, masyadong pamilyar ang galaw, parang hindi niya napansin na ang distansya na yon ay hindi na dapat basta-basta binabawi. Shoo! Tawag niya. Ang lumang paraan ng pagtawag sa akin na dati ay may dalang init, ngunit ngayon ay parang isang salita na hindi na akma sa kung sino ako. Nagkamali ako, dagdag niya, at sa pagkakataong ito ay mas mababa ang boses niya, parang sinusubukang maging totoo. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi ko na maramdaman ang dating bigat ng mga salitang iyon. Hindi iyon ang punto. Sagot ko, mahinahon, at habang sinasabi ko iyon, ay napansin ko kung gaano ako kalmado, na para bang ang galit na dapat ay naroon ay napalitan na ng isang uri ng pag-unawa na mas mahirap balikan. Ang punto ay matagal mo nang ginawa, dagdag ko, at sa pagkakataong iyon ay hindi na siya agad sumagot dahil alam niyang hindi iyon isang bagay na kayang tanggihan. Nagpadala lang ako. Paliwanag niya, mabilis. Parang gustong habulin ang pagkakataon na maibalik ang kontrol. Wala naman kaming seryosong relasyon, ikaw pa rin ang mahal ko. At sa bawat salitang iyon ay naramdaman ko ang pamilyar na paraan ng pag-iisip niya. Ang pagbawas ng bigat ng ginawa niya upang gawing mas madali itong tanggapin. Napangiti ako ng bahagya, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sa wakas ay malinaw na malinaw sa akin kung bakit hindi na ako pwedeng bumalik. Hindi mo naiintindihan, sabi ko, at sa pagkakataong iyon ay tumingin ako sa kanya ng diretsyo, hindi bilang asawa, kundi bilang isang taong may sariling desisyon. Hindi ito tungkol sa kanya o kung gaano kaseryoso, kundi sa kung gaano kadaling ginawa mo iyon habang nasa tabi mo ako. Tahimik siya, at sa katahimikang iyon ay parang may unang beses na pumasok sa isip niya ang posibilidad na hindi na niya kayang baguhin ang isip ko. At marahil iyon ang mas mahirap tanggapin kaysa sa pagkawala ko. Pwede pa nating ayusin, sabi niya muli. Ngunit mas mahina na ngayon, mas wala ng kumpiyansa. Para kay Jay, dagdag niya. At sa pagkakataong iyon ay ginamit niya ang pangalan ng anak namin bilang huling sandata. Para kay Jay, ulit ko, dahan-dahan, at sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na iyon, ngunit hindi bilang dahilan upang manatili, kundi bilang dahilan upang maging mas malinaw. Kaya nga kailangan nating tapusin ito, dagdag ko, at sa simpleng pangungusap na yon ay parang tuluyan ng bumagsak ang huling bahagi ng kung anumang natitira sa pagitan namin. Hindi siya agad umalis, nanatili siya roon sandali, parang umaasang may mababago pa kung magtatagal siya, ngunit sa bawat segundo na lumilipas ay mas nagiging malinaw na wala nang babalikan. Sa huli, tumango siya ng bahagya, hindi bilang pagsangayon, kundi bilang pagkilala na tapos na ang bahagi niya sa kwento ko. Pagkatapos niyang umalis, muling bumalik ang katahimikan sa apartment, ngunit hindi na ito tulad ng dati na parang may kulang, kundi parang isang espasyo na sa wakas ay malaya na sa anumang hindi ko pinili. Umupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng ulan na muling bumubuhos sa labas, at sa bawat patak ay parang may bahagi ng nakaraan ang unti-unting nahuhugasan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw, ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng ulan at ng katahimikan, malinaw sa akin ang isang bagay. Ang nakaraan ay maaari pa ring bumalik, ngunit hindi na ito kailanman magiging tahanan ko muli. Dumating ang umaga na parang mas malamig kaysa karaniwan, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa bigat ng mga desisyong kailangang gawin. At habang nakaupo ako sa maliit na mesa, na nagsisilbing workspace ko, nakatitig sa mga papel na unti-unting nagiging mas teknikal kaysa emosyonal, napagtanto ko na ang kwento namin ay hindi na lamang tungkol sa pag-ibig o pagtataksil, kundi isang laban na may mga numero, kontrata, at mga salitang may legal na bigat
na kayang baguhin ang direksyon ng buhay namin, lalo na ng anak namin. Hindi ko na kayang umasa sa simpleng pag-uusap o sa paniniwala na kusa itong aayos dahil malinaw na ang mundong ginagalawan niya ay hindi umiikot sa emosyon, kundi sa kapangyarihan at kontrol. Handa ka na ba? Tanong ng abogado ko nang magkita kami sa isang tahimik na kafe na halos walang tao. Ang uri ng lugar na pinipili ng mga taong ayaw marinig ang sarili nilang mga usapan. At habang nakatingin ako sa kanya, napansin ko kung gaano siya kaiba sa mga taong nakilala ko dati. Diretso, walang paligoy-ligoy, at higit sa lahat, hindi niya ako tinitingnan bilang isang babaeng kawawa, kundi bilang isang kliyente na may malinaw na layunin. Tumango ako, kahit sa loob ko ay may bahagyang pag-aalinlangan, hindi sa desisyon ko, kundi sa proseso na kailangan kong pagdaanan upang maabot ito. Ipinaliwanag niya sa akin ang mga detalye, ang prenup na pinirmahan ko noon, ang mga loophole na maaaring gamitin, ang posibilidad na kahit wala akong kunin para sa sarili ko, may karapatan ng anak ko sa bahagi ng mga ari-arian na naipon sa loob ng kasal. At habang pinakikinggan ko siya, naramdaman ko ang kakaibang pagbabago sa sarili ko, na para bang unti-unti kong natutunan ang wikang matagal kong hindi ginamit, ang wikang hindi tungkol sa damdamin, kundi sa pag-angkin ng nararapat. Hindi ito para sa'yo lang, dagdag niya, para ito sa kinabukasan ng anak mo. At sa simpleng pangungusap na yon ay parang naging mas malinaw ang lahat. Gusto ko ng malinaw na proteksyon para sa kanya, sabi ko, at sa pagkakataong iyon ay hindi na ako nag-aalangan sa tono ko dahil hindi na ito tungkol sa akin, kundi sa responsibilidad na hindi ko pwedeng ipagpaliban. Kung kailangan, lalabas ang lahat, dagdag ko, at kahit alam kong ang ibig sabihin nito ay maaaring magdulot ng iskandalo, hindi na yon ang kinakatakutan ko, kundi ang posibilidad na wala akong gawin at hayaan na lang ang lahat na manatili sa dati. Tumango ang abogado ko, tila nasisiyahan sa direksyon ng usapan, at sa mga sumunod na oras ay pinag-usapan namin ang mga hakbang na kailangang gawin, ang mga ebidensya na maaari naming gamitin, ang mga paraan kung paano mapipilit ang kabilang panig na makipagkasundo, at habang lumalalim ang usapan, napansin ko kung paano unti-unting nawawala ang dating ako na umaasa sa emosyon, napapalitan ng isang bersyon na marunong mag-isip ng ilang hakbang sa unahan. Sa kabilang panig ng lungsod, alam kong hindi siya nananatiling tahimik, at kahit wala akong direktang balita, ramdam ko ang paggalaw ng mundo niya, ang paraan ng pag-iisip niya na siguradong naghahanap ng paraan upang baliktarin ang sitwasyon, upang maibalik ang kontrol na unti-unti nang nawawala sa kanya. At sa gitna ng lahat ng iyon, may mga bulong na dumarating sa akin, mga piraso ng impormasyon na tila nagkukumpirma ng mga bagay na dati ay ayaw kong paniwalaan. Na ang pagtataksil ay hindi isang beses, hindi isang pagkakamali, kundi isang pattern na matagal nang umiiral. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa apartment at ang ulan ay muling bumabalik na parang hindi kailanman nawala, tinitigan ko ang mga dokumento sa harap ko, ang mga numero, ang mga detalye, at sa pagitan ng lahat ng iyon ay naroon ang katotohanan na hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan. Ngunit kaya kong baguhin ang paraan ng pagharap ko sa hinaharap. Hindi na ako ang babaeng natatakot mawalan ng lahat dahil napagtanto ko na ang pinakamahalaga ay hindi kailanman naging mga bagay na kayang kunin sa akin. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mga formal na pag-uusap, ang mga meeting na puno ng tensyon na hindi na kailangang ipakita sa mukha dahil ramdam ito sa bawat salita, sa bawat paghinto, sa bawat tingin na pilit itinatago ang tunay na intensyon. Nakita ko siya muli sa isang conference room na masyadong malamig. At sa pagkakataong yon, hindi na ako nakaramdam ng sakit, kundi ng isang uri ng distansya na nagbibigay sa akin ng lakas upang manatiling kalmado. Hindi mo kailangang gawin to, sabi niya sa isang sandali na tila sinusubukan niyang bumalik sa personal na usapan. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay hindi na ako sumabay. Hindi ko na hinayaan na madala ang usapan sa emosyon na matagal ko nang tinanggihan. Kailangan, sagot ko, simple
At sa salitang iyon ay parang natapos ang anumang pagtatangka niyang baguhin ang direksyon ng usapan. Habang lumalalim ang proseso, naramdaman ko ang pagod, ang bigat ng bawat hakbang, ngunit kasabay nito ay ang kakaibang lakas na hindi ko alam na meron ako, ang kakayahang manatiling buo kahit sa gitna ng isang laban na hindi ko pinili, ngunit kailangan kong panindigan. At sa bawat gabi na natatapos, sa bawat ulan na bumabagsak sa labas ng bintana, mas nagiging malinaw sa akin na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiwalay, kundi sa pag-angkin ng sarili kong kwento. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bahagi ng isip ko na tahimik na nagtatala ng mga pagbabago, hindi lamang sa mundo ko, kundi sa sarili ko. At sa unang pagkakataon, hindi ko na kinatatakutan ang susunod na mangyayari dahil alam kong kahit ano pa yon, handa na akong harapin. May mga gabi na kahit pagod ka na, hindi ka pa rin makatulog. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa sobrang katahimikan na parang may hinihintay. At sa mga gabing iyon, madalas kong makita ang sarili ko na nakatayo sa harap ng bintana. Pinagmamasdan ng lungsod na hindi kailanman natutulog, habang ang ulan ay dahan-dahang bumabalik na parang isang lumang himig na ayaw maglaho. Sa pagitan ng mga ilaw at anino, may mga alaala na kusang sumasagi, ngunit hindi na sila kasing sakit ng dati. At sa halip ay parang mga eksenang pinapanood ko mula sa malayo. Hindi na ako ang nasa gitna, kundi isang tahimik na saksi. Sa gitna ng lahat ng yon, unti-unting naging bahagi ng mga araw ko ang presensya niya, hindi sa paraan na inaasahan ng iba, kundi sa maliliit na pagkakataon. Isang mensahe na nagtatanong kung kumusta ako, isang tawag na walang agenda, isang simpleng pagdaan na hindi nangangailangan ng paliwanag. Hindi siya pumapasok sa buhay ko na parang bagyo, kundi parang ulan na dahan-dahang bumabasa sa lupa. Hindi mo agad napapansin, ngunit sa paglipas ng panahon, ramdam mo ang pagbabago. Hindi mo kailangang sagutin agad. Sabi niya minsan nang napansin niyang nag-aalangan ako sa isang simpleng imbitasyon na kumain. At sa paraan ng pagsabi niya ay parang binibigyan niya ako ng espasyo na matagal ko nang hindi nararanasan. Espasyo na hindi kailangang punuin, espasyo na pwede mong piliing gamitin o hindi. Tumangulang ako, hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang pressure na magdesisyon agad. Nagkita kami sa isang maliit na restaurant na tahimik, malayo sa ingay ng lungsod, at habang nakaupo kami sa harap ng isa't isa, napansin ko kung gaano kakaiba ang pakiramdam. Hindi ito parang date, hindi rin ito parang isang obligasyon, kundi isang simpleng pag-uusap sa pagitan ng dalawang taong hindi kailangang magpanggap. Mahilig ka pala sa ganitong pagkain, sabi ko habang tinitingnan ang mga putahe na in-order niya, at ngumiti siya ng bahagya, hindi bilang sagot, kundi parang pagkilala sa maliit na detalye na napansin ko. Hindi ako mahilig sa matamis, dagdag niya, at sa simpleng pangungusap na yon ay parang may pinto na bahagyang bumukas, isang maliit na bahagi ng mundo niya na hindi niya ipinapakita sa iba. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang pagkilala sa isang tao ay hindi nangyayari sa malalaking eksena, kundi sa mga ganitong maliliit na detalye na unti-unting nagkakabit-kabit. Hindi namin pinag-usapan ang nakaraan ko. Hindi rin niya tinanong ang tungkol sa mga sugat na dala ko. At sa halip ay pinag-usapan namin ang mga simpleng bagay, ang trabaho niya, ang mga lugar na napuntahan niya, ang mga bagay na ginagawa niya kapag wala siyang ginagawa. At sa bawat kwento na ibinabahagi niya, napansin ko kung gaano siya kaingat sa mga salita. Hindi dahil nagtatago siya, kundi dahil alam niya kung alin ang mahalaga at alin ang hindi kailangang sabihin. May mga sandali na nagkakatama ang tingin namin, at sa mga sandaling iyon ay may kung anong hindi sinasabi na umiikot sa pagitan namin. Hindi pa malinaw, hindi pa binibigyan ng pangalan, ngunit sapat upang maramdaman na may nabubuong koneksyon na hindi ko pa handang tawagin na kahit ano. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit hindi ako natakot. Dahil walang nagmamadali, walang humihila, kundi isang uri ng pag-usad na sabay naming pinipili. Pag-uwi ko ng gabing iyon,
habang naglalakad ako sa ilalim ng mahinang ulan na parang sumasabay sa tibok ng gabi. Napansin ko ang kakaibang gaan sa loob ko. Hindi dahil may bagong pag-ibig, kundi dahil may posibilidad na muling maramdaman iyon sa tamang paraan. Hindi ko pa alam kung saan patungo ang lahat ng ito at hindi ko rin kailangang malaman agad dahil sa unang pagkakataon, natututunan kong hayaan ang mga bagay na mangyari nang hindi pinipilit. Sa loob ng apartment, tahimik ang lahat, ngunit ang katahimikan ay hindi na parang walang laman, kundi parang isang espasyo na unti-unting napupuno ng mga bagong alaala. At habang nakahiga ako sa kama, pinikit ko ang mga mata ko at hinayaan ang mga alaala ng gabing iyon na dumaan sa isip ko. Ang simpleng usapan, ang mga ngiti, ang katahimikan na hindi kailangang punuin. At sa pagitan ng lahat ng iyon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararanasan. Ang pagnanais na muling magtiwala kahit paunti-unti. Sa labas, patuloy ang ulan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito parang paalala ng sakit, kundi parang isang simula, isang himig na nagsasabing kahit gaano ka pa nasaktan, may mga pagkakataon pa ring darating na hindi mo kailangang katakutan. At sa gabing yon, habang unti-unting dinadala ko ng antok, napagtanto ko na ang puso ko, kahit pagod, kahit sugatan, ay hindi pa tapos magmahal, hindi agad, hindi madali, ngunit sapat upang magsimula muli sa sarili kong paraan. May mga sandali sa buhay na hindi dumarating ng unti-unti, kundi parang isang alon na biglang tumataas, tahimik sa simula, ngunit sapat ang lakas upang tangayin ang lahat nang hindi mo pa handang pakawalan. At dumating ang sandaling iyon nang hindi ko inaasahan, sa isang araw na akala ko ay magiging normal lamang, puno ng mga plano at simpleng gawain na dati ko nang natutunang mahalin. Nagsimula ito sa isang tawag, maikli, ngunit may bigat, mula sa abogado ko. Ang boses niya hindi kasing kalmado ng dati, na para bang may isang detalye na biglang nagbago sa direksyon ng lahat. May bagong development, sabi niya, at sa paraan ng pagsabi niya ay parang may pinto na muling bumukas sa isang bahagi ng nakaraan na akala ko ay natapos na. At habang pinakikinggan ko siya, unti-unting nagiging malinaw ang sitwasyon. Ang mga ebidensya na hawak namin ay hindi lamang sapat upang pilitin ang isang kasunduan, kundi sapat upang sirain ang imahe na matagal niyang binuo. Isang imahe na pinaniwalaan ng marami. Kasama na ako noon. Hindi ako agad nagsalita pagkatapos ng tawag. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng kusina. Hawak ang telepono na tila mas mabigat kaysa sa dati. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang paghila sa loob ko. Hindi sa pagitan ng tama at mali, kundi sa pagitan ng kung ano ang kaya kong gawin at kung ano ang pipiliin kong gawin. Maaari kong ilabas ang lahat. Maaari kong hayaang makita ng mundo ang katotohanan. At sa isang iglap, maaari kong baguhin ang lahat. Ang reputasyon niya, ang posisyon niya, ang paraan ng pagtingin ng iba sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, naroon si Jay, ang anak namin, na kahit hindi niya sinasabi, alam kong nararamdaman niya ang bawat pagbabago, ang bawat tensyon na pilit naming itinatago. At sa bawat hakbang na gagawin ko, siya ang unang maaapektuhan, hindi bilang bahagi ng laban, kundi bilang isang batang hindi dapat mapunta sa gitna nito. Umupo ako, dahan-dahan, at hinayaan ang katahimikan na bumalot sa akin, hindi upang takasan ang desisyon, kundi upang maramdaman ito ng buo bago ko piliin ang direksyon. Ma, mahina niyang tawag mula sa likod, at nang lumingon ako, nandoon siya, hawak ang maliit niyang bag. Ang mga mata niya puno ng mga tanong na hindi niya pa kayang itanong. At sa sandaling iyon, lahat ng komplikasyon ng mundo ay naging simple. Kailangan kong piliin ang landas na hindi lamang tama, kundi makatarungan para sa kanya. Lumapit ako, hinawakan ng kamay niya, at ngumiti. Hindi dahil sigurado ako sa lahat, kundi dahil kailangan niyang makita na kahit may pagbabago, may mga bagay pa ring nananatiling buo. Sa mga sumunod na araw, naging mas malinaw ang tensyon sa paligid ko, hindi lamang sa mga usapan sa legal na proseso, kundi sa mga taong unti-unting nasasangkot
Sa kwento namin, mga taong may sariling interes, sariling agenda, sariling paraan ng pagtingin sa kung ano ang dapat mangyari. May mga pagkakataon na naramdaman ko ang pagod, ang bigat ng pagiging sentro ng isang sitwasyon na hindi ko pinili. Ngunit sa bawat sandali na yon, bumabalik ako sa parehong tanong, para kanino ba ang laban na ito? Sa gitna ng lahat ng yon, naroon siya, tahimik pa rin, hindi nagmamadali, hindi rin lumalayo. Parang isang presensya na hindi nangangailangan ng pansin, ngunit laging nandyan kapag kailangan mo. Isang gabi, habang nakaupo kami sa veranda ng bahay niya, pinagmamasdan ng ulan na dahan-dahang bumabagsak sa hardin, hindi ko napigilang magsalita. Hindi dahil kailangan niyang marinig, kundi dahil kailangan kong ilabas. Kung ilalabas ko ang lahat, matatapos ito agad. Sabi ko, mahina. At sa pagkakataong iyon ay hindi ko tinago ang pag-aalinlangan sa boses ko. At siya, sa halip na agad sumagot, nanatili lamang tahimik, hinahayaan akong ipagpatuloy ang iniisip ko. Pero may kapalit dagdag ko. At sa sandaling iyon ay hindi ko na kailangang ipaliwanag kung ano iyon. Hindi lahat ng laban kailangang tapusin sa isang iglap. Sagot niya sa wakas, hindi bilang payo, kundi bilang isang obserbasyon, at sa simpleng pangungusap na iyon ay parang may nagbukas na bagong paraan ng pagtingin sa sitwasyon, hindi bilang isang labanan na kailangang manalo agad, kundi bilang isang proseso na kailangang pagdaanan ng tama. Tumingin ako sa kanya, at sa sandaling iyon ay napagtanto ko kung bakit hindi ako natatakot sa presensya niya. Dahil hindi niya sinusubukang baguhin ang desisyon ko, kundi binibigyan niya ako ng espasyo upang mahanap ito sa sarili kong paraan. At marahil, iyon ang pinakamahalagang bagay na kailangan ko sa puntong iyon. Hindi isang sagot, kundi ang kalayaan na pumili. Sa huli, hindi ko pinili ang pinakamabilis na paraan. Hindi ko inilabas ang lahat agad, kundi pinili kong tapusin ang proseso sa paraang hindi sisira sa mas maraming bagay kaysa sa kinakailangan. At sa desisyong iyon, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Hindi dahil perpekto ang resulta, kundi dahil alam kong ito ang pinili ko ng buo. Sa gabing iyon, habang bumabalik ako sa apartment at ang ulan ay muling sumasabay sa bawat hakbang ko, napansin ko kung gaano kalayo na ang narating ko mula sa gabing unang gumuho ang mundo ko. At kahit hindi pa tapos ang lahat, malinaw sa akin na hindi na ako ang babaeng iyon na naghihintay ng sagot mula sa iba. At sa pagitan ng mga patak ng ulan at ng mga ilaw ng lungsod, may isang tahimik na katotohanan na unti-unting lumilinaw, na ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang pagpili, kundi ang pagtanggap na ikaw ang may karapatang pumili. Dumating ang umaga na hindi ko hinintay ngunit matagal ko nang pinaghahandaan. Isang umaga na walang dramatikong pagbabago sa langit. Walang kakaibang liwanag na sumikat ng mas maliwanag kaysa dati, kundi isang simpleng araw na nagsimula tulad ng iba. May bahagyang lamig sa hangin, may manipis na ulap sa kalangitan, at ang natitirang bakas ng ulan na dahan-dahang nawawala sa mga kalsada. Parang isang paalala na kahit ang pinakamahabang gabi ay natatapos din ng tahimik. Sa harap ng civil registry, nakatayo ako na hindi na kinakabahan tulad ng inaasahan ko. Hindi dahil wala akong nararamdaman, kundi dahil ang lahat ng dapat maramdaman ay napagdaanan ko na sa mga gabing wala namang saksi, kundi ang ulan at ang sarili kong paghinga. Nang dumating siya, hindi na ako nagulat, hindi na rin ako naghahanap ng sagot sa mukha niya. Dahil sa puntong yon, hindi na mahalaga kung ano ang iniisip niya, kundi kung ano ang pinili kong gawin. Sigurado ka na? Tanong niya. Hindi na puno ng kumpiyansa tulad ng dati, kundi may halong pagod na hindi niya kayang itago. At sa simpleng tanong na yon ay parang narinig ko ang lahat ng hindi niya nasabi sa mga nakaraang araw. Ang pag-asa, ang pagtanggi, ang huling pagtatangka na baguhin ang direksyon ng kwento namin. Tapos na, sagot ko, hindi bilang isang deklarasyon ng galit, kundi bilang isang tahimik na katotohanan na matagal ko nang tinanggap. At sa sandaling iyon, parang may huling hibla na naputol sa pagitan namin, hindi masakit, hindi rin marahas,
kundi parang isang pintuan na dahan-dahang isinara. Ang proseso ay mabilis, masyadong simple para sa isang relasyon na tumagal ng maraming taon. At habang pinipirmahan ko ang mga papel, napansin ko kung gaano kalinaw ang isip ko. Walang pag-aalinlangan, walang pag-atras, kundi isang diretsyong linya mula sa kung sino ako noon patungo sa kung sino ako ngayon. Nang matapos ang lahat, walang palakpakan, walang eksena, tanging isang tahimik na sandali kung saan pareho naming alam na hindi na kami babalik sa dati. Lumabas ako ng gusali na may kakaibang gaan sa dibdib, hindi dahil nawala ang lahat ng sakit, kundi dahil natapos na ang bahagi ng buhay ko na matagal ko nang pinipilit ayusin kahit alam kong hindi na ito buo. Sa labas, ang araw ay bahagyang sumisilip sa pagitan ng ulap at sa liwanag na yon ay parang may bagong simula na hindi kailangang ipangako, kundi kailangan lamang tanggapin. Sa mga sumunod na araw, hindi naging perpekto ang lahat. May mga sandali na bumabalik ang mga alaala, may mga gabi na tahimik pa rin ang apartment. Ngunit hindi na yon ang katahimikan na puno ng kawalan, kundi isang katahimikan na may espasyo para sa bagong buhay. Ang mga lutong dati ay simpleng paraan lamang upang magpalipas ng oras ay naging bahagi na ng pang-araw-araw kong pagkakakilanlan. At sa bawat taong natutuwa sa ginagawa ko, mas nararamdaman ko na ang buhay ko ay hindi na umiikot sa kung ano ang nawala, kundi sa kung ano ang patuloy na nabubuo. Isang hapon, habang naglalakad ako kasama si Jay sa park na malapit sa apartment, pinagmamasdan ang mga dahon na gumagalaw sa hangin, napansin ko kung gaano siya kasaya sa mga simpleng bagay. Ang pagtakbo, ang pagtawa, ang paghawak sa kamay ko na parang iyon lang ang kailangan niya upang maramdaman na ligtas siya. "Ma, masaya ka na ba?" Tanong niya bigla. At sa sandaling iyon ay napahinto ako. Hindi dahil hindi ko alam ang sagot, kundi dahil gusto kong tiyakin na ang sasabihin ko ay totoo. "Oh," sagot ko sa wakas. At sa pagkakataong yon ay hindi ko na kailangang mag-isip pa. Dahil ang sagot ay hindi nagmula sa isip ko, kundi sa lahat ng napagdaanan ko, sa bawat desisyon, sa bawat hakbang na ginawa ko kahit mahirap. At sa simpleng salitang yon ay parang may huling bahagi ng sarili ko ang tuluyang naging buo. Sa kabilang bahagi ng buhay ko, naroon pa rin siya, ang lalaking nakasabay ko sa ulan, hindi bilang sentro ng kwento ko, kundi bilang isang presensya na unti-unting naging bahagi ng bagong ritmo ng buhay ko. Hindi kami nagmadali. Hindi namin binigyan ng pangalan ang kung ano man ang nabubuo sa pagitan namin. Ngunit sa bawat pagkakataon na magkasama kami, sa bawat tahimik na pag-uusap, sa bawat sandaling hindi kailangang punuin ng salita, naramdaman ko na ang koneksyon na yon ay hindi kailangang ipilit upang maging totoo. Isang gabi, muli kaming naglakad sa ilalim ng ulan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito simbolo ng sakit, kundi ng simula. At habang magkatabi kaming naglalakad, hindi ko hinanap ang kahulugan ng sandaling iyon. Hinayaan ko lang itong mangyari. Dahil natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay kailangang maintindihan agad upang maging mahalaga. "Hindi ka na natatakot?" Tanong niya. Mahina. At sa tanong na yon ay napangiti ako. Hindi dahil wala na akong takot, kundi dahil iba na ang relasyon ko dito. Hindi na tulad ng dati. Sagot ko. At sa simpleng palitan na yon ay parang may tahimik na kasunduan na nabuo, na ang buhay ay hindi kailangang maging perpekto upang maging buo. Habang patuloy ang ulan at ang mga ilaw ng lungsod ay nagre-reflect sa basang kalsada, napansin ko kung paano nagbabago ang pakiramdam ng bawat hakbang ko. Hindi na mabigat, hindi na nagdadalawang isip, kundi sigurado, kahit hindi ko pa alam ang lahat ng mangyayari sa hinaharap. At sa sandaling iyon, sa gitna ng ulan na unti-unting humihina at ng liwanag na dahan-dahang lumalawak, napagtanto ko ang pinakasimpleng katotohanan na ang pag-ibig, ang pagkawala, ang sakit at ang paghilom ay hindi magkakahiwalay na yugto, kundi magkakabit na bahagi ng isang kwento na ako mismo ang pumili kung paano isusulat. At sa wakas, hindi na ako natatakot sa susunod na pahina.